Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 331. Sa New World, pagkatapos ng nakaraang magulong labanan, maraming guild at individual ang naging mas maayos ang ugali. Ang nakaraang magulong labanan ay nagdulot ng maraming pagkatalo sa maraming guild. Pagkatapos ng maraming tao ay namatay, ang kanilang mga kagamitan ay nahulog. Ang ilan sa kanila ay kinuha ng iba, ngunit karamihan sa kanila ay na-refresh ng system dahil masyadong maraming oras ang lumipas. Walang sino man ang nakakuha ng kanilang mga kamay sa kanila. Bilang resulta, sa panahong ito, maraming guild ang nag-organisa ng kanilang mga miyembro upang labanan ang mga halimaw at mag-level up. Pagkatapos ng isang panahon ng pagbawi, maraming mga guild ang dahan-daang huminahon. Gayunpaman, walang nakakita muli sa City Building Order at sa Silver Moon Howling Sky Wolf's Whelp. Bagaman sa ibabaw, karamihan sa mga guild ay sumuko na sa pakikipaglaban sa dalawang item na ito, lihim nilang iniimbestigahan kung saan napunta ang dalawang item na ito. Sa kanila, ang mga tao mula sa Sky Valley at Samsara ay ang pinakaaktibo. Ito ay dahil ang dalawang guild na ito ang pinakasigurado na ang dalawang item na ito ay tunay na umiral. Bukod dito, sila ang naging pinakamalapit sa pagkuha ng mga ito. Bilang resulta, natural na mas nahuhumaling sila sa dalawang item na ito kaysa sa iba pang mga guild. Tulad ng para sa iba pang mga guild, ang ilan ay nagdududa kung talagang umiiral ang dalawang item na ito. Kung hindi, bakit hindi sila nagpakita pagkatapos ng mahabang panahon? Akala nila ay naglabas ng maling impormasyon sina Sky Valley at Samsara. Sa makatuwid, kahit na nag-iimbestiga rin sila, malinaw na hindi sila kasing sigla ng dalawang guild na ito. Tulad ng para sa Sky Valley at Samsara, pagkatapos ng pagnanakaw ng halimaw at digmaan ng guild, ang dalawang guild ay parang apoy at tubig na ngayon. Kapag nangangaso ng mga halimaw sa ligaw, kung magkakilala sila, malamang na magkaroon ng away. Kung hindi dahil sa katotohanang pinigilan ng mga nakatataas sa magkabilang guild ang kanilang mga sarili, ang magulong labanang ito ay mas matindi pa. Gayunpaman, alam ng mga miyembro ng dalawang guild na ito na magkakaroon ng malakihang guild war sa pagitan ng dalawang guild na ito sa hinaharap. Kaya lang hindi pa dumarating ang oras. F***6, noong nagsasaka ako ng mga halimaw sa Chilling Wind Holy Land kagabi, tinambangan ako ng mga bastard na taga Samsara. Pangalawang beses na ito ngayong linggo. Nakakawala na talaga ang mga bastos na ito. Sa isang masukal na kagubatan, mahigit 10 manlalaro ang nagtutulungan upang patayin ang mga higanteng langgam. Ang mga langgam na ito ay mukhang normal na mga langgam, ngunit mas malaki ang sukat. Kasing laki sila ng 5 o 6 na taong gulang na bata. Bukod dito, sila ay napaka-agresibo. Gayunpaman, ang koordinasyon sa pagitan ng mga manlalaro ay napakahusay. Ginamit ng warriors at mages ang lahat ng uri ng kasanayan, na ginagawang imposible para sa mga langgam na magdulot ng anumang nakamamatay na pinsala. Bukod dito, ang mga langgam ay sunod-sunod na nahulog sa ilalim ng mga sandata ng mga manlalaro. Gayunpaman, kahit na ganoon ay hindi gaanong masayang ngiti sa kanilang mga mukha, lalo na ang taong nagrereklamo. Napuno agad ng puot ang mukha niya. Ang mga taong ito ay pawang mula sa Heavenly Valley. Ang lakas ng Heavenly Valley ay bahagyang mahina kaysa kay Samsara, kaya mas pinili ng kanilang guild leader, Nine Heavens, na pigilan ang sarili. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na huwag makipaglaban sa mga manlalaro ni Samsara pansamantala. Kung nakatagpo sila ng mga manlalaro ni Samsara, dapat nilang iwasan ang mga ito hanggat maaari. Sa ngayon, nag-iipon sila ng lakas. Kapag sila ay mas malakas sa hinaharap, sila ay babalik para sa paghihiganti. Bilang resulta, bagamat nagalit ang mga manlalaro ng Heavenly Valley, alam nilang tama ang pinuno ng kanilang guild. Kung hindi nila kayang tiisin ngayon, mas marami lang silang lugi. Bilang resulta, kapag nag-level sila, iniiwasan nila ang mga manlalaro ni Samsara hanggat maaari. Gayunpaman, bagamat iniiwasan nila ang mga manlalaro ni Samsara, hindi ito nangangahulugan na ang mga manlalaro ni Samsara ay hindi magkukusa na atakihin sila. Sinabi rin ng guild leader ni Samsara sa kanyang mga miyembro na pigilan ang kanilang mga sarili at tumuon sa pag-level.
Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kalaban ay hindi ang Heavenly Valley. Sa katunayan, hindi man lang niya inilagay ang Heavenly Valley sa kanyang mga mata. Ang pinahahalagahan niya ay ang iba pang malalaking guild. Kung ang kanyang sariling guild ay nag-aksaya ng masyadong maraming enerhiya sa isang guild tulad ng Heavenly Valley, ito ay makakasama sa pag-unlad ng kanyang sariling guild. Gayunpaman, sa kabila ng kahilingan ng pinuno ng guild, medyo mas malakas pa rin ang lakas ni Samsara. Bilang resulta, kapag nakatagpo nila ang mga manlalaro ng Heavenly Valley sa ligaw, kadalasan, hindi pipiliin ng mga miyembro ng guild na iwasan sila. Sa halip, aakyat sila at PK sila. Mas madalas kaysa sa hindi, tambangan sila. Ang dahilan kung bakit sila tinambangan ay dahil aalis na sana ang mga manlalaro ng Heavenly Valley kapag natuklasan nila ang mga ito. Bilang resulta, palaging pipiliin ng mga manlalaro ni Samsara na tambangan ang mga manlalaro ng Heavenly Valley. At habang umiiwas ang kabilang panig sa kanila, masasamantalahin sila ng mga manlalaro ni Samsara. Bilang resulta, sa panahong ito, patuloy na tinambangan ng mga manlalaro ni Samsara ang mga manlalaro ng Heavenly Valley. Dumami ang beses na tinambangan nila ang mga manlalaro ng Heavenly Valley at lalo silang naging sobra. Dati, tatambangan lang nila ang mga manlalaro ng Heavenly Valley kapag nakasalubong nila. Ngayon, ito ay umunlad sa punto kung saan sila ang magkukusa para tambangan ang mga manlalaro ng Heavenly Valley. Ako rin. Kahapon, tinambangan ako ng mga Moldita na yon. Noon, tumatakbo kami ng kaibigan ko. Ang mga darts namin ay ninakaw din nila. Galit na sabi ng isa pang manlalaro. Sobrang dami ng mga bastos na ito. Kung hindi pa kami hiniling ng guild leader na pigilan ang sarili namin, I would have killed my way to their headquarters. Ginagawa ito ng guild leader para sa ikabubuti natin. Sino ba ang nagsabi sa atin na mas mahina tayo sa kanila ngayon? Kapag lumakas na ang ating guild, siguradong ang guild leader ang unang aatake kay Samsara. Sa puso niya, mas lalo siyang naagrabyado kaysa sa atin. Nagsimula agad ang lahat sa pag-uusap. Ang mga taong ito ay halos tinambangan ng mga manlalaro ni Samsara at pinatay noon pa. Bilang resulta, lahat sila ay may galit kay Samsara sa kanilang mga puso. Ngayong may nagsimula na, natural na silang nagreklamo isa-isa. At hindi nagkamali ang taong iyon. Ang galit ni Imperial Soren kay Samsara ay tiyak na hindi bababa sa anumang iba pang miyembro. Pagkatapos ng lahat, ninakaw ng mga manlalaro ni Samsara ang boss mula sa kanyang mga kamay. Ngayon, patuloy nilang pinapatay ang kanyang mga manlalaro. Paanong hindi niya kinasusuklaman ang mga ito? Sa sandaling ito, bumalik ang magnanakaw na nauna para mag-scout. Nagdala pa siya ng isang piraso ng impormasyon na labis na interesado sa lahat. Sinasabi mo na ang mga manlalaro ni Samsara ay nakikipaglaban sa isang boss sa harap natin. Kinumpirma ng isa sa kanila. Oo, ngayon ko lang nakita. Nag-aaway sila ng amo ng gagamba. Kahit hindi mag-drop ng City Creation Token ang amo na ito, hindi rin magiging masama ang mga bagay na nahuhulog nito. Ano sa palagay ninyo? Dapat ba nating nakawin ang amo nila? Sabi ng magnanakaw. Nagningning ang mga mata ng lahat. Kanina lang nila pinag-uusapan kung paano sila nabuli ni Samsara. Tumataas pa rin ang galit nila kay Samsara. Ngayong bigla nilang nalaman na ang mga manlalaro ni Samsara ay nakikipaglaban sa isang boss na hindi kalayuan sa kanila, lahat ay natural na may kanya-kanyang iniisip. Marami ba silang tao? May nag-aalalang tanong. Kung ang kabilang panig ay may napakaraming tao, tiyak na hindi sila makakapunta. Manghihingi lang yan ng gulo. Hindi marami, 100 lang. Sabi ng magnanakaw. Kabanata 332. Nang marinig na ang kabilang panig ay mayroon ding 100 o higit pang mga manlalaro, nagliwanag ang mga mata ng mga miyembro ng Sky Valley. Ang dalawang panig ay may halos parehong bilang ng mga tao, ngunit ang mga miyembro ng Sky Valley ay hindi natakot. Kahit na sila ay pinigilan ni Samsara kamakailan, hindi ito nangangahulugan na sila ay mas mahina kaysa sa kabilang panig. Kaya lang ang kabilang panig ay may mas malaking bilang ng mga eksperto, at ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga miyembro sa gitna at mababang antas ay hindi ganoon kalaki. Sa panahong ito, palagi silang pinapatay. Ang isang dahilan ay dahil hiniling sa kanila ng kanilang guild leader na huwag makipag-away sa kabilang panig. Isa pang dahilan ay dahil karamihan ay tinambangan sila. Kung ang kabilang panig ay may parehong bilang ng mga tao,
hindi naman sila matatakot sa kanila sa direktang paghaharap, lalo pa ngayong tinambangan na nila ang kabilang panig. Gayunpaman, nagkaroon pa rin sila ng problema. Ayos lang kung tambangan natin sila, pero hindi ba ito magpapalalim sa hidwaan ng dalawa nating guild? May nag-aalalang tanong, nag-alinlangan din ang iba, kung hindi sila natatakot dito, sana ay lumaban na sila sa kabilang panig. Ito ay dahil hindi sila direktang makabangga sa kabilang panig ngayon. Kinailangan nilang magtiis ng ilang sandali. Pero hindi natin basta-basta mapapanood na lumaban sila sa amo ng ganito. May nagsabi, oo, paano sila magiging payag? Kung hindi nila alam, ayos lang, pero ngayong alam na nila, at ang kabilang panig ay walang masyadong tao, tiyak na hindi sila papayag na sumuko na lang ng ganito. Giving up like this. I don't feel good. I've decided, aalis muna ako sa guild. Kapag natapos na to, sasali na ulit ako. Kahit kailan, hindi alam ng mga yon na member ako ng guild namin. May nagmungkahi, normal lang silang miyembro ng lower level guild, kaya natural na walang pakialam si Samsara sa kanila. Napakaraming miyembro ng lower level guild, kaya hindi na sila maalala ni Samsara. Kaya kung aalis sila sa guild, mawawala ang kanilang guild emblem, at hindi malalaman ng mga miyembrong Samsara na iyon na sila ay mga miyembro ng Sky Valley. Gayunpaman, ang pag-alis sa guild ay isang malaking kawalan din para sa kanila. Una sa lahat, pagkatapos umalis, hindi na sila makakasali muli. Bukod dito, kapag sumali sila sa guild, makakatanggap sila ng mga kontribusyon na puntos para sa paggawa ng mga quest o pagsali sa mga aktibidad ng guild. Ang mga kontribusyon na ito ay magtataas ng kanilang katayuan sa guild at maaaring ipagpalit sa iba't ibang materyales at kagamitan sa imbakan ng guild. Sa sandaling umalis sila sa guild, ang kanilang mga contribution point ay i-reset sa 0. Kahit na maaari silang muling sumali sa guild sa hinaharap, ang kanilang mga contribution points ay hindi mababawi. Kailangan nilang magsimulang muli. Sa makatuwid, ang mga bagay na ito ay hindi isang maliit na kawalan sa kanila. Gayunpaman, kahit na naiintindihan ng lahat ang pagkawalang ito, pagkatapos na imungkahi ito ng unang tao, sumang-ayon din ang iba. Malinaw kung gaano nila kinasusuklaman si Samsara. Kahit alam nilang malaking kawalan ang mangyayari, wala pa rin silang pakialam. Count me in. Matagal na akong naiinis sa kanila. This time, bubugbugin ko na sila. Oo, patayin mo silang lahat. Kayang-kaya natin ang ganoong kaliit na pagkalugi. Panipi, talagang aalis tayo sa guild. Gayunpaman, kailangan muna nating maghanap ng mid-level o kahit isang mataas na miyembro ng guild. Sa ganoong paraan, kapag natapos na ang usaping ito, makakasali na tayo ulit. Tama, yun ang dapat nating gawin. Ang bawat tao'y mayroon pa ring malalim na damdamin para sa Sky Valley. Kung hindi, hindi nila pipiliing umalis sa guild kahit na alam nilang papatayin sila ni Samsara. Dahil dito, umaasa sila na pagkatapos ng usapin ngayon, muli silang makakasali sa guild. Sa panahon ngayon, napakahigpit ng bawat guild pagdating sa pagre-recruit ng mga bagong miyembro. Ito ay totoo lalo na para sa High Heaven Valley. Ang isang guild ng ganitong sukat ay natural na magkakaroon ng mas mataas na mga kinakailangan para sa pag-recruit ng mga bagong miyembro. Kaya naman, natatakot sila na hindi sila matagumpay na makasali sa guild sa hinaharap. Bilang resulta, lahat ay nakahanap ng isang elder sa guild at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang desisyon. Inaasahan nila na pagkatapos ng usaping ito, muli silang makakasali sa guild. Ang hindi nila inaasahan ay pagkatapos na malaman ng matanda ang tungkol sa bagay na ito, hindi lang siya diretsyong pumayag na tanggapin muli ang mga ito, ibabalik pa niya ang mga nauna nilang contribution points. Higit pa rito, pagkatapos ng usaping ito, makakatanggap pa sila ng karagdagang halaga ng contribution points. Ang balitang ito ay nagpasigla sa lahat. Ang huling bakas ng pag-aalala sa kanilang mga puso ay nawala at ang kanilang sigasig ay tumaas. Hindi nagtagal, sunod-sunod na umalis ang lahat sa guild. Pagkatapos, sa patnubay ng magnanakaw, tumungo sila sa Samsara. Pagkatapos ng halos 5 minutong paglalakad, sa wakas ay narinig na ng lahat ang mga ingay ng labanan. Dahil dito, bumagal ang lahat at dahan-daw ang lumapit sa kabilang panig. Kaunti na lang, mamamatay na itong Spider Spirit. Clerics, pagalingin mo ako. Warriors,
Hold on. Kailangan mong kumapit. Sa ilalim ng utos ng isang manlalaro, ang mga manlalaro ni Samsara ay may pamamaraang sinalakay ang Spider Spirit. Patuloy na bumaba ang kalusugan ng Spider Spirit. Sa katotohanan, ang mga manlalaro ni Samsara ay hindi partikular na dumating upang labanan ang boss na ito ngayon. Kung hindi sila magkakaroon ng kakaunting tao. Kailangang malaman na ang lahat ng mga boss ay medyo malakas. Siyempre, naaayon, lahat sila ay maghuhulog ng magagandang kagamitan. Sila ay orihinal na pumunta dito upang labanan ang mga halimaw at mag-level up tulad ng mga manlalaro ng Sky Valley. Kaya lang aksidente nilang nadiskubre ang amo na ito. Karaniwan, makakahanap sila ng mga amo na papatayin. Ngayong hindi sinasadyang nakatagpo sila ng isa, paano nila ito hahayaan? Bukod dito, lahat ay lubos na nagtitiwala sa kanilang sariling mga kakayahan. Bilang karagdagan, ang kanilang koordinasyon ay napakahusay. May kakayahan silang labanan itong Spider Spirit. Bilang resulta, nang walang pag-aalinlangan, inatake ng lahat ang Spider Spirit. Nang makita sila ng magnanakaw mula sa Sky Valley, kasisimula pa lang nilang makipaglaban sa espiritu ng gagamba. Anong gagawin natin? Sa kabilang banda, ang mga manlalaro ng Sky Valley na nakahiga sa pananambang ay pinanood ang mga manlalaro ni Samsara na lumaban sa boss at nag-usap sa mahinang boses. Ang mga puno at mga damo dito ay napakalago at napakahusay na maitago ang kanilang mga figure. Hanggat hindi sila gumawa ng masyadong ingay, hindi nila kailangang mag-alala na matuklasan sila ng mga manlalaro ni Samsara. Maghintay muna tayo, hindi pa nagpapakita ng lakas itong Spider Spirit. May nagsabi, normal na counter-attacks lang ang ginagawa ng Spider Spirit sa harap nila. Paminsan-minsan ay gagamit ito ng ilang maliliit na kasanayan, ngunit hindi sila nakakita ng anumang malalaking kasanayan. Hanggat ito ay isang boss, ito ay magkakaroon ng isang malaking kasanayan na nakatago. At malinaw na, itong Spider Spirit ay hindi pa napipilitang pumunta sa isang sulok, kaya hindi pa ito gumamit ng malaking kasanayan. Gayunpaman, ang hindi paggamit nito ngayon ay hindi nangangahulugan na hindi na ito gagamitin magpakailanman. Sa katotohanan, hanggat ang isang tiyak na kondisyon ay natutugunan, ang Spider Spirit na ito ay tiyak na gagamit ng isang malaking kasanayan. Sa oras na iyon, kahit na ang mga manlalaro ni Samsara ay handa at may sapat na lakas, sila ay magderones ng mga pagkatalo. Kabanata 333. Dahil dito, tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon at patuloy na nanunood sa gilid. Alam ng mga manlalaro ng Sky Valley na mayroon pa ring malakas na kasanayan ang boss na hindi pa nito nagagamit. Natural na hindi makakalimutan ng mga manlalaro ni Samsara. Dahil dito, nakabantay sila sa kanilang laban dahil hindi nila alam kung ano ang ultimate skill ng boss at kung anong klaseng pinsala ang may dudulot nito. Ang kalusugan ng Spider Spirit ay patuloy na bumaba sa ilalim ng mga tingin ng Sky Valley at Samsara. Nang nasa ikatlong bahagi na lamang ng kalusugan nito, bigla nitong itinaas ang ulo, ibinuka ang bibig, at iniluwa ang mga puting sinulid. Ang mga sinulid na ito ay mabilis na nabuo sa mga sapot ng gagamba, na nagsalubong sa mga manlalaro ni Samsara. Mabilis, fire mages, gumamit ng fire. Ang kinauukulan ay nakakita ng parami ng paraming sinulid na sutla na bumabalot sa lahat at nagmamadaling sumigaw. Ang fire mages ay hindi nang ahas na maging pabaya at nagmamadaling gumamit ng mga kasanayan. Marami sa mga sinulid na seda sa kanilang mga katawan ay agad na nasunog. Gayunpaman, ang iba ay wala sa ganoong magandang sitwasyon. Ang kanilang mga kamay at paa ay natali sa mga sinulid na seda. Bumagal ang kanilang mga galaw at hindi nila magamit ang mga kasanayan. Maaari lamang nilang hintayin ang mga fire mage na tulungan silang tanggalin ang mga silk thread na ito. Gayunpaman, mayroon lamang silang 100 manlalaro sa kabuuan at 5 o 6 na mage. Sa kanila, mayroon lamang 2 fire mage. Aabutin ng ilang oras para masunog ng fire mages ang lahat ng mga sinulid na sutla sa katawan ng lahat. Ang tunay na kakayahan ng Spider Spirit ay hindi limitado dito. Habang iniluwa nito ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sinulid na sutla, nanginginig ang tiyan nito at lumaki ng palaki. Pagkatapos, maraming maliliit na gagamba ang tumakbo palabas mula sa tiyan nito at patungo sa mga manlalaro ni Samsara. Marami sila. Sa kabutihang palad, bagamat marami ang mga gagamba na ito, hindi sila gaanong napinsala.
Dagdag pa rito, kahit na ang mga manlalaro ni Samsara ay kasalukuyang nababalot ng mga hibla ng sutla at hindi nila kayang salakayin ang mga gagamba, mayroon pa rin silang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Kaya lang dahil sa sobrang dami ng maliliit na gagamba, unti-unting bumababa ang kanilang kalusugan. Gayunpaman, hanggat ang mga fire mage ay malayang sunugin ang mga sinulid na sutla sa kanilang mga katawan, maaari silang malayang umatake. Ngayon na ang oras. Ang mga tao mula sa Tuirang Cloud Valley ay nanunood sa eksena, kaya natural na alam nila kung ano ang nangyari doon. Ngayon ay isang magandang panahon. Long-range players, atakehin muna ang mga hindi makagalaw. Close-range players, lapitan at takpan ang mga puwang. Mag-ingat na huwag mabuhol sa sapot ng gagamba. May nagmula rin sa Cloud Valley para magbigay ng mga tagubilin. Tumango ang mga manlalaro ng Firmament Valley, pagkatapos ay tumalon at inatake ang mga manlalaro ni Samsara mula sa malayo. Sunod-sunod na kasanayan ang lumipad patungo sa mga manlalaro ni Samsara, hindi pinapansin ang mga sapot ng gagamba at maliliit na gagamba. Sa ngayon, kakampi pa rin nila ang maliliit na gagamba na iyon. May darating. Agad na natuklasan ng mga miyembro ng Samsara ang mga umaatake, ngunit dahil ang mga miyembro ng Sky Valley ay walang anumang marka sa kanila, hindi alam ng mga miyembro ng Samsara kung sino ang mga umaatake. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang bangkilan ang bagay na ito. Nasa delikadong sitwasyon sila ngayon, kaya wala na silang panahon para mag-isip pa. Gusto talaga ng mga manlalaro ni Samsara na tumalikod at tunguhin ang mga umaatake, ngunit hindi hinayaan ng Spider Spirit na makamit nila ang kanilang layunin ng ganoon kadali. Nagpatuloy ito sa pagluwa ng sutla ng gagamba sa kanyang bibig, pinaikot-ikot ang mga manlalaro ni Samsara na parang walang katapusan. Bilang resulta, ang mga manlalaro ni Samsara ay walang lakas na gumawa ng anuman. Nakatingin lang sila habang papalapit ang mga umaatake at inaatake sila. Natural, hindi pa kakawalan ng mga manlalaro ng Sky Valley ang pagkakataong ito. Ang mga kasanayan sa kanilang mga kamay ay walang tigil na itinapon na parang wala silang halaga. Sunod-sunod na pinatay ang mga manlalaro ni Samsara. Walang tigil na nagliwanag ang puting liwanag na kumakatawan sa kamatayan. Ang commander ay maaari lamang mag-alala ng walang magawa, ngunit wala siyang magagawa. Sino kayong mga tao? Taga Samsara kami. Gusto mo ba talagang lumaban sa guild natin? Walang pagpipilian ng komandante kundi ang magbanta sa kabilang panig, umaasang titigil na sila. Ang reputasyon ni Samsara ay medyo matunog. Noong nakaraan, kapag inanunsyo nila ang pangalan ng kanilang guild, hindi maglalakas loob na salungatin sila ng mga normal na unspecialized na manlalaro. Palagi nilang binibigyan sila ng kaunting mukha. Naisip din ng commander na ito na ang mga umaatake sa kanila ay pawang mga hindi espesyal na manlalaro, kaya umaasa siyang titigil na sila pagkatapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay hindi lamang ang mga umaatake ay hindi mga unspecialized na manlalaro, kundi sila rin ang kanilang mga kaaway. Umatake lang sila dahil alam nilang taga Samsara sila. Bilang resulta, pagkatapos marinig ang mga salita ng commander, ang mga manlalaro ng Sky Valley ay hindi tumigil. Sa kabaligtaran, binilisan nila. Gayunpaman, nang mapatay nila ang mga manlalaro ni Samsara, ang maliliit na gagamba na tinawag ng Spider Spirit sa wakas ay nabaling ang kanilang atensyon sa kanila. Medyo marami ng maliliit na gagamba ang gumagapang patungo sa kanila. Sa kabutihang palad, hindi iniluwa ng Spider Spirit ang sutla ng gagamba sa kanilang direksyon, kaya hindi ito nakaapekto sa kanilang mga galaw. Mabilis, lahat ng mage, gumamit ng awe spells para maalis ang maliliit na gagamba na ito. Lahat ng iba, patuloy na umatake sa mga manlalaro ni Samsara, sigaw ng commander ng mga manlalaro ng Sky Valley. Bagamat kakaunti ang maliliit na gagamba, napakababa ng kanilang atake at depensa. Ang mga salamangkero ay higit pa o mas kaunti ang nakakaalam ng ilang awe spells, kaya sila ang pinakaangkop na harapin ang maliliit na spider na ito. Sa kabilang banda, ang mga manlalaro ni Samsara ang pinakakawawa. Sa isang banda, natrap sila ng Spider Spirit's Web, habang sa kabilang banda, kailangan nilang tiisin ang mga pag-atake ng mga manlalaro ng Sky Valley. Hindi man lang sila nakagawa ng basic counterattack. Para naman sa dalawang Fire Mage na unang nakatakas, sila ay labis na tinarget ng mga manlalaro ng Sky Valley at maagang ipinadala sa Resurrection Point.
Ang natitirang mga manlalaro ay maaari lamang gamitin bilang mga target hanggang sa mapatay silang lahat sa huli. Sa sandaling ito, tila natapos na ang kasanayan ng Spider Spirit. Wala nang maliliit na gagamba ang naipanganak, at wala nang sutla ng gagamba ang lumitaw. Lahat, magtipon, papatayin natin ang amo, sigaw ng commander, at ninakaw namin ang boss sa mga manlalaro ni Samsara. May nagdagdag, galing, napakagaling. Halatang napakaganda ng mood ng lahat. Hindi lang dahil nakapulot sila ng amo, kundi dahil din sa ninakaw nila ang amo sa mga manlalaro ni Samsara. Ang pakiramdam ng tagumpay ay natural na mas malaki. At mukhang naubos na nitong Spider Spirit ang lahat ng kakayahan nito. Nang maglaon, nang inatake ito ng mga manlalaro ng Sky Valley, maaari lamang itong gumamit ng mga normal na pag-atake. Hindi ito gumamit ng anumang kakayahan hanggang sa sumabog ito. Matapos makita ang Spider Spirit na matay at ang mga bagay na nahulog sa lupa, ang mga ngiti sa mukha ng lahat ay naging mas malawak. Gayunpaman, habang sila ay masaya, hindi nila napansin na ang isa sa mga bagay sa lupa ay nawala pagkatapos ng isang pagsabog ng liwanag. Pinalitan ito ng isa pang item. Kabanata 334. Team Leader, gusto kong itanong, nakakakuha ba ako ng subsidy sa pagkain ng ganito? Sa oras na ito, nakatingin si Huang Feng sa isang magandang babae na masayang kumakain. Hindi, desididong sabi ni Bai Xiaoro habang kumakain. Altar member ka, kaya wala kang meal subsidy. Tsaka nagluluto ka para sa team leader. Yun naman ang dapat mong gawin. Bagamat hindi opisyal na inaprubahan ni Rongning ang usapin ni Huang Feng, hindi ito malaking bagay para kay Bai Xiaoro. Hindi banggitin na si Huang Feng ay gumawa din ng kontribusyon sa bagay na ito. Kahit na hindi niya ginawa, hanggat nagrekomenda siya ng isang panlabas na miyembro, ibibigay ni Rongning ang kanyang mukha. Sisiyasatin lang niyang mabuti si Huang Feng. Sa katunayan, ang hindi alam ni Huang Feng ay maraming mga peripheral na miyembro sa National Security Agency. Gayunpaman, bawat taon, ang bilang ng mga peripheral na miyembro ay tataas o babawasan ayon sa kanilang pagganap sa nakaraang taon. Ang mga mahusay na gumanap ay maaaprubahan na maging opisyal na mga miyembro, habang ang mga gumamit ng pagkakakilanlang ito upang gumawa ng masasamang bagay ay hindi lamang aalisin ng kanilang peripheral member status, kundi mapaparusahan din ng husto. Para naman sa mga hindi gumanap ng maayos at hindi nakapag-ambag sa organisasyon, bagamat hindi sila mapaparusahan, ang kanilang katayuan bilang isang panlabas na miyembro ay bawiin. Sa makatuwid, ang bilang ng mga panlabas na miyembro na binawi taon-taon ay napakataas, at ang mga tunay na naaprubahan na maging opisyal na mga miyembro ay napakakaunti. Sa makatuwid, sa pagkakakilanlan ni Bai Xiaoro, hindi masyadong mahirap na magrekomenda ng hindi mahalagang panlabas na miyembro. Tumugon si Huang Feng sa pahayag ni Bai Xiaoro na may panunuya. Paano siya nakakuha ng ganoong team leader? Ang hindi alam ni Huang Feng ay noong si Bai Xiaoro ay nasa Imperial Capital, maraming tao ang gustong magpakain sa kanya, ngunit hindi siya pumayag. Sa lugar ni Huang Feng, napaka-komportable niya. Hindi niya naramdaman na may espesyal na iniisip si Huang Feng. Maaari ring magkasundo ang dalawa bilang magkaibigan. Bukod dito, iniligtas din siya ni Huang Feng. Sa ganitong paraan, natural na naging malapit ang relasyon ng dalawa. Kung hindi kakain si Bai Xiaoro sa lugar ni Huang Feng, at hindi rin siya mananatili rito. Gayunpaman, malinaw na hindi alam ni Huang Feng na siya ay isang espesyal sa mga mata ni Bai Xiaoro. Pagkatapos kumain, walang balak si Bai Xiaoro na maghugas ng pinggan. Walang pagpipilian si Huang Feng kundi ang magkusa na maghugas ng pinggan. Ngayon, hindi dumating si Guo Mengan. Nitong ilang araw, medyo abala pa ang pabrika, kaya kailangan nilang mag-overtime. Pagkalipas ng ilang araw, ang lahat ay nasa tamang landas, pagkatapos ay magiging maayos. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Kung nalaman niyang nandito si Bai Xiaoro, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Ang pagkakakilanlan ni Bai Xiaoro ay isang sikreto para sa mga ordinaryong tao. Maging si Huang Feng, isang panlabas na miyembro, ay hindi basta-basta may hayag ang kanyang pagkakakilanlan kung hindi ito kinakailangan. Siyempre, hindi pa siya outer member dahil hindi pa niya nakukuha ang certificate na gusto niya.
Nang maghilamos si Bai Xiaoro, bumalik si Huang Feng sa kanyang kwarto at nalaman na may isa pang bagay sa kanyang storage box. Shadow Cloak, Celestial Equipment, Physical Defense 170, Magic Defense 370, dagdagan ng lakas 30, dagdagan ng agility 50, mga karagdagang kasanayan, invisibility, levitation. Invisibility, sa ilalim ng kondisyon na hindi gumagalaw, maaari kang maging invisible. Kapag lumipat ka, mawawala ang invisibility effect. Levitation, maaari kang lumipad sa hangin. Celestial Equipment, halos sumigaw si Huang Feng. Bilang isang taong madalas maglaro sa kolehiyo, natural na alam ni Huang Feng kung anong uri ng pag-iral ang Celestial Equipment. Sa maraming laro, ang Celestial Equipment ay napakabihirang, at ang bawat Celestial Equipment ay maaaring magbago ng lakas ng isang manlalaro, na ginagawa silang magkaroon ng qualitative na pagbabago. Tungkol naman sa Celestial Equipment na ito na tinatawag na Shadow Cloak, hindi alam ni Huang Feng kung ano ang mga katangian nito dahil kailangan niyang ikumpara ito sa ibang kagamitan para malaman. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa dalawang karagdagang kasanayan nito, naramdaman ni Huang Feng na ito ay napakahusay, lalo na ang kasanayan sa pag-levitation. Sa laro man ito o sa katotohanan, hinanggad ng mga tao ang langit. Bagamat may mga bagay na tulad ng mga eroplano sa katotohanan, pagkatapos ng lahat, hindi sila direktang lumipad sa kalangitan, kaya mayroong ilang mga panghihinayang. Sa laro, ang mga panghihinayang na ito ay maaaring mabawi kung minsan. Ang ilang kagamitan, tulad ng balabal na ito, ilang alagang hayop, tulad ng malalaking ibon, ay maaaring makatulong sa paglipad ng mga tao. Gayunpaman, ang mga kagamitan at mga alagang hayop na maaaring pumailang lang sa kalangitan ay hindi karaniwan sa laro. Sa makatuwid, sigurado si Huang Feng na ang kagamitang ito, kahit na sa laro, ay magiging isang bagay na mababaliw sa lahat. Hindi banggitin, mayroon din itong iba pang mga katangian at kasanayan. Sa katunayan, medyo overestimated ni Huang Feng ang levitation skill na ito. Ang kasanayang ito ay nangangailangan ng pagkonsumo ng MP, at ang bilis ng pagkonsumo ay hindi mabagal. Maging ang mga salamangkero na may maraming MP ay hindi ito mapanatili sa hangin sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, posible pa ring magpakitang gilas at kumilos ng coal. Gusto ni Huang Feng na subukan ang mga partikular na function ng balabal na ito, ngunit si Bai Xiaoro na nasa banyo ay maaaring lumabas anumang oras, kaya maaari lamang niyang pigilan ang kanyang kuryosidad at ilagay ang balabal sa storage ring, pagkatapos ay lumabas ng silid. Silap mo ba ako naliligo? Hindi nagtagal, lumabas si Bai Xiaoro sa banyo. Habang pinupunasan ang basang buhok, tumingin siya kay Huang Feng na puno ng saya ang mukha. How is that possible? Ganun ba akong klaseng tao? Sabi ni Huang Feng na may kaunting kawalang kasiyahan. Kung ganoon, bakit puno ng saya ang mukha mo, na para bang may ginawa kang masama? Sabi ni Bai Xiaoro, sa katunayan, natural niyang alam na hindi sinilip ni Huang Feng ang kanyang pagligo. May kakayahan pa rin siyang gawin ito, at dahil din sa kakayahang ito ay imposible para sa kanya na maligo sa silid ni Huang Feng. Si Bai Xiaoro ay orihinal na ayaw maligo. Kung tutuusin, ito ay isang hindi pamilyar na kapaligiran, at mayroong isang miyembro ng opposite sex dito. Gayunpaman, ang labanan ngayong gabi ay labis na naging marumi sa kanyang katawan. Bukod dito, mayroong ilang mga bahid ng dugo, parehong kanya at iba pa. Para sa isang tulad niya na mahilig sa kalinisan, ito ay hindi isang bagay na maaari niyang tiisin. Bukod dito, si Bai Xiaoro ay may magandang impresyon kay Huang Feng at nadama na hindi siya ganoong uri ng tao. Bukod dito, ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Huang Feng, kaya pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagpa siyang maligo dito. Gayunpaman, pagkatapos maligo, may mga kakaibang iniisip sa kanyang puso. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng ganoong bagay sa harap ng isang miyembro ng opposite sex. Ganon na ba ako ka-obvious? Naisip ni Huang Feng sa kanyang sarili na hindi niya talaga kayang itago ang mga bagay. Noong nakaraan, kapag nakakuha siya ng magagandang bagay, palagi siyang hindi mapigil ang ngumingiti. Hindi ito maganda. Bumili ako ng lottery ticket kahapon at nanalo ng 500 yuan. Natural, tuwang-tuwa ako. Nakangiting paliwanag ni Huang Feng, ngunit sa kanyang puso,
hinamak niya ang kanyang sarili sa palaging paghahanap ng parehong dahilan. Wala man lang creativity. Gayunpaman, dahil mayroon na siyang dahilan, hindi mahalaga kung maniwala ang kabilang partido o hindi. Kabanata 335. Sa kabilang panig, matapos harapin ang mga bagay sa himpilan ng pulisya, umuwi na rin si Director Kyo. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang kanyang anak na nanunood ng TV sa sala. Nag-isip siya saglit at naglakad para maupo. Si Kyo Ningshuang ay nagpapagaling sa bahay sa panahong ito, naghihintay ng operasyon, kaya hindi siya nagsumbong sa pangkat ng pulisya ng trapiko. Gayunpaman, kahit na hindi siya pumunta, walang sinuman ang tatutol. Siyempre, siya mismo ay hindi gustong pumunta sa pangkat ng pulisya ng trapiko. Hindi sa ayaw niyang pumasok sa trabaho, ngunit ayaw lang niyang pumunta sa pangkat ng pulisya ng trapiko. Dad, nakabalik ka na. Binati ni Kyo Ningshuang ang kanyang ama matapos siyang makita. Oo. Umupo si Direk Kyo at nag-isip sandali. Familiar ka ba sa Huang Feng na iyon? Natural na alam ni Director Kyo na ang kanyang anak na babae ay may magandang impresyon kay Huang Feng. Hindi niya ito itinago, at siya at ang kanyang ina ay hindi tumutol. Gayunpaman, sa nakalipas na yugto ng panahon, nalaman ni Director Kyo na ang kanyang anak na babae ay tila walang masyadong alam tungkol kay Huang Feng. Natigilan si Kyo Ningshuang sa una, pagkatapos ay umiling siya at sinabing, wala akong masyadong alam. Marami kang hindi alam, pero gusto mo pa rin siya. Medyo natigilan din si Direk Kyo. Hindi niya inaasahan na ganito ang isasagot ng kanyang anak. Namula ang mukha ni Kyo Ningshuang, ngunit hindi niya ito itinanggi. Sinabi niya, ano ang kinalaman nito sa anumang bagay? Hindi ba nagbukas lang siya ng factory bilang security guard? Panipi. Hindi ganoon ka-simple. Umiling si Director Kyo at sinabing, miyembro pa rin siya ng National Security Agency. Kailangang ilihim ni Direk Kyo ang bagay ngayong gabi sa ngayon. Bukod dito, sinabi rin sa kanya ni Bai Xiaoro na ang usapin ni Huang Feng ay hindi maisapubliko sa ngayon. Gayunpaman, ang National Security Agency ay napakahiwaga sa mata ng maraming ordinaryong tao. Gayunpaman, sa mata ng ilang tao, ito ay isang bukas na lihim, tulad ni Direk Kyo at ang kanyang anak na babae, si Kyo Ningshuang. Sa makatuwid, ang pagsasabi kay Kyo Ningshuang tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng ay hindi isang malaking bagay dahil ang National Security Agency ay hindi lihim kay Kyo Ningshuang. Bukod dito, gusto rin niyang malaman ng kanyang anak ang higit pa tungkol kay Huang Feng. Ano, galing siya sa National Security Agency. Nagulat si Kyo Ningshuang. Bakas sa mukha niya ang gulat at saya. Naturally, hindi siya estranghero sa National Security Agency. Narinig niya ito noong nasa military academy siya. Bilang karagdagan, naroon din ang kanyang ama, si Director Kyo, kaya tiyak na alam niya ang tungkol sa National Security Agency. Bukod dito, ito ay isang lugar na noon pa man niya gustong puntahan. Gayunpaman, dahil kay Director Kyo, hindi lamang siya maaaring maging isang kriminal na pulis, hindi niya maisip na sumali sa National Security Agency. Ito ay isang lugar na mas mapanganib kaysa sa kriminal na puwersa ng pulisya. Sa makatuwid, kahit na hinahangad ni Kyo Ningshuang ang lugar na iyon, alam niyang imposible para sa kanya na sumali pansamantala. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanyang pagkagusto sa lugar na iyon. Ngayon na narinig niya na si Huang Feng ay talagang taga-ron, maliban sa unang pagkabigla, ang iba ay isang kaaya-ayang sorpresa. Ang taong gusto niya ay napunta sa lugar na pinagnanasaan niya. Mayroon bang mas mahusay kaysa dito? Bukod dito, ang National Security Agency ay hindi isang lugar na maaaring pasukin ng mga ordinaryong tao. Ang mga makapasok sa lugar na iyon ay pawang mga elite. Maaaring pumasok si Huang Feng sa lugar na iyon, na nangangahulugan na ang kanyang kakayahan ay sapat na malakas. Gayunpaman, nang inisip niya kung paano siya iniligtas ni Huang Feng ng ilang beses, at ang mga kasanayang ipinakita ni Huang Feng ay hindi mahina, siya ay isang bayani sa kanyang puso. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi masyadong mahirap tanggapin na maaari siyang sumali sa National Security Agency. Oo, pagkatapos nito, sinabi ni Director Kyo sa kanyang anak ang tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Marahil siya mismo ay hindi napagtanto na ang kanyang saloobin sa kanyang anak na babae ay nagbago. Noong nakaraan, hindi niya sasabihin sa kanyang anak ang tungkol sa mga kasong ito.
Nais lamang niyang manatili ang kanyang anak na babae sa unit ng pulisya ng trapiko. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente kay Uncle Lee noong nakaraan, alam niya na kahit na ang kanyang anak na babae ay nasa unit ng pulisya ng trapiko, ang kanyang puso ay nasa unit ng kriminal na pulisya. Siguradong sobrang interesado siya sa mga bagay na ito. Oo nga, nang marinig niyang nag-usap ang kanyang ama tungkol sa nangyari noong gabing iyon, nakinig ng mabuti si Qiuning Shuang. Dati, plano nila ni Huang Feng na imbestigahan sina Uncle Lee at Tong Chenjun. Gayunpaman, nasugatan siya sa insidente kay Uncle Lee. Noong una, binalak niyang imbestigahan si Tong Chenjun kay Huang Feng pagkatapos niyang gumaling mula sa kanyang pinsala. Gayunpaman, ngayon ay tila nauuna si Huang Feng sa kanila at naaresto pa si Tong Chenjun. Sa mga mata ni Qiuning Shuang, natural na nabawasan ang papel ni Bai Xiaoro. Nasugatan ba siya? Nag-aalalang tanong ni Qiuning Shuang. Hindi, sabi ni Director Qiu. Sabi ni Director Qiu, si Huang Feng ay puno ng enerhiya sa kanyang harapan. Hindi naman siya nasaktan. Siya lang ang hindi nasaktan. Malaki ang epekto ng pangyayaring ito, di ba? May maghahanap kaya ng problema sa kanya. Lumaki sa isang pamilyang tulad nito, natural na hindi mababa ang paningin ni Qiuning Shuang. Si Tong Chenjun ay maaaring maging pinakamayamang tao sa lalawigan ng Qing, kaya tiyak na may mga tao sa likod niya. Madalas silang may pakikitungo sa isa't isa. Ngayon, dahil kay Huang Feng, malamang na makulong si Tong Chenjun. Natural, ang mga taong iyon ay maaari ring gumawa ng hakbang kay Huang Feng. Siguro, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng National Security Agency ay makakatulong sa kanya na maiwasan ang ilang gulo, sabi ni Chief Qiu na hindi sigurado. Hindi siguradong sabi ni Director Qiu. Sa katunayan, alam niya na may ilang tao sa probinsya na malapit kay Tong Chenjun. Posibleng may ilang tao na naiinggit kay Huang Feng dahil sa kanilang kapwa-benepisyo. Bagamat itinatago ni Bai Xiaoro at Chief Qiu ang pangyayari ngayon, malinaw na imposibleng itago ito sa lahat. Malalaman pa rin nila na may papel si Huang Feng sa insidenteng ito. Tai, kung may nakatagpo ng problema sa kanya, hindi ka pwedeng maupo na lang at walang gagawin, mabilis na sabi ni Qiuning Shuang. Wala ka pang kinalaman sa kanya, at napaka-proactive mo na, nakangiting sabi ni Chief Qiu. Kahit ordinaryong kaibigan lang siya, hindi ko kayang panuurin lang siyang binubuli, nakapout na sabi ni Qiuning Shuang. Tumango si Chief Qiu bilang pagsang-ayon, ngunit pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, kung talagang kumilos ang mga taong iyon sa kanya, baka hindi ko siya maprotektahan. Bagamat si Chief Qiu ang pinuno ng lahat ng puwersa ng pulisya sa Qing Province at itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Qing Province, hindi siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Qing Province. Wala man lang siya sa top 10. Kahit sino sa mga malalaking shot na iyon ay hindi isang taong madali niyang harapin. Natural na alam ni Qiuning Shuang ang tungkol sa sitwasyong ito, kaya napangiwi siya at mukhang nag-aalala. Halatang iniisip niya si Huang Feng. Malinaw na hindi alam ni Huang Feng na nag-aalala si Qiuning Shuang sa kanya. Maginhawa siyang natutulog sa kama. Siyempre, iniisip din niya ang balabal sa storage ring. Kabanata 336. Kinaumagahan, umalis muli si Bai Xiaoro nang walang palam. Medyo nasanay na si Huang Feng sa kanyang pag-uugali. Gayunpaman, ngayon, ang pag-uugali ni Bai Xiaoro ay nagpasaya sa kanya dahil buong gabi niyang iniisip ang balabal na iyon. Matapos kumpirmahin ni Huang Feng na talagang umalis na si Bai Xiaoro, hindi na siya makapaghintay na kunin ang balabal mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos noon ay mabilis niyang sinuot ang balabal. Pagkatapos, natuklasan niya na ang balabal na ito ay maaaring hindi nakikita. Maaari itong itakda upang maging nakikita at hindi nakikita ng iba. Si Huang Feng ay hindi pamilyar sa sitwasyong ito dahil maraming kagamitan sa mga laro ang may ganitong mga setting. Ang setting na ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa laro, ngunit para kay Huang Feng, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Kapag ginamit niya ang balabal na ito, hindi niya kailangang mag-alala na makita ito ng iba. Pagkatapos noon, pinili ni Huang Feng na gamitin ang levitation skill na matagal na niyang hinahanap-hanap. Ang kanyang mga paa ay dahan daw ang umalis sa lupa at lumutang, dahan daw ang tumataas. Gayunpaman, dahil ginagamit niya ito sa kwarto, hindi sigurado si Huang Feng kung gaano kataas ang kakayahan nitong lumipad. Gayunpaman,
kahit na hindi niya matukoy ang taas, na-control ni Huang Feng ang kanyang katawan at lumipad sa hangin. Ang pakiramdam ng pag-alis ng kanyang mga paa sa lupa ay hindi niya nakasanayan noong una, ngunit hindi nagtagal ay nasanay na rin siya. Lumipad siya sa medyo baluktot na paraan. Ang ganitong uri ng walang malasakit na pakiramdam ay hindi isang bagay na maihahambing sa pagtakbo. Sa kasamaang palad, limitado ang espasyo sa kwarto. Hindi siya maaaring lumipad ng masyadong mabilis o masyadong malayo. Si Huang Feng, na orihinal na lumilipad ng medyo baluktot, ay nagawang lumipad ng tuloy-tuloy pagkaraan ng ilang sandali. Nagawa pa niyang mag-somersault sa himpapawid, magpalat ng altitude, at iba pa. Sobrang saya niya, maging si Xiao Bai, na nasa ibaba, ay labis na. Nasa sabik na nanunood. Gayunpaman, sa proseso ng paglipad, naramdaman ni Huang Feng na ang espesyal na enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na kinakain. Sa kabutihang palad, ang halaga ng natupok ay hindi gaanong. Ayon sa enerhiya sa kanyang katawan, kaya pa niyang lumipad ng mahabang panahon. Dahil hindi pa nakapunta si Huang Feng sa laro, hindi niya alam kung gaano katagal siya makakalipad sa laro. Gayunpaman, siya ay hindi naglilinang ng mahabang panahon, kaya ang dami ng panloob na puwersa ay hindi gaanong. Ang kanyang antas sa laro ay hindi dapat ituring na mataas. Mali ang hula ni Huang Feng. Sa laro, kahit na ang mga salamangkero na may maraming mahika ay maaari lamang lumipad ng halos 10 minuto kapag ginagamit ang balabal na ito. Malinaw na mas magaling si Huang Feng kaysa sa kanila. Kahit na ang dami ng enerhiya sa katawan ni Huang Feng ay maliit, ang kanyang kalidad ay napakataas. Sa mahika at panloob na puwersa, tiyak na hindi ito kasing simple ng 1 + 1 = 2. Pagkatapos mag-eksperimento sa levitation skill, sinubukan ni Huang Feng ang invisibility skill. Wala siyang mahanap na tagalabas upang mag-eksperimento dito. Kung ganoon nga, hindi na may tatago ang sikreto niya. Gayunpaman, si Huang Feng ay mayroon ding sariling paraan. Pumunta si Huang Feng sa harap ng malaking salamin sa banyo at nagsimulang gamitin ang invisibility skill sa harap ng salamin. Pagkatapos nito, nakita niya ang kanyang katawan sa salamin na nawala sa manipis na hangin at hindi na makita. Maging si Little White, na nasa tabi niya, ay sumisigaw ng paikot-ikot dahil hindi niya ito nakikita. Nontog siya sa binti at naramdaman ang hininga niya bago nagpakatatag. Gayunpaman, kahit na si Huang Feng ay nabangga ni Little White, ang kanyang invisibility effect ay hindi nawala. Gayunpaman, nang gumalaw siya ng kaunti, muling lumitaw ang kanyang figure sa salamin. Talagang sabi sa introduction, sabi ni Huang Feng na puno ng saya ang mukha. Sa tuwing may makukuha siya, masaya siya. Nagustuhan niya ang ganitong pakiramdam ng sorpresa. Nako, sa sobrang saya ko muntik ko nang makalimutan. Kailangan kong magtrabaho ngayon. Biglang naalala ni Huang Feng na Lunes ngayon. Dati, masyado siyang abala sa pagsubok ng kasanayan sa balabal, kaya maraming oras ang lumipas. Mabilis na naligo si Huang Feng at nagmadaling pumunta sa kumpanya ng hindi kumakain. Gayunpaman, huli pa rin siya. Ang mas nakakalungkot ay pagdating niya sa opisina ay nasa opisina niya si Xi Mengzhao. Obviously, hinihintay siya nito. Tingnan ko. Matapos makita ni Xi Mengzhao si Huang Feng, tumingin siya sa ibaba sa oras. Late ka ng 15 minuto. Ganito ba ang ugali mo bilang isang security manager? Panipi, ito, overslept ako kaninang umaga. Medyo nahihiya na sabi ni Huang Feng. Kahit anong mangyari, huli na siya. Mali talaga. Kung sinabi ito ni Xi Mengzhao sa kanya, hindi siya magiging maganda ang ugali. Hindi ba't pinaalala ko sa iyo noon na darating si Miss Li ngayon? Paano mo makakalimutan ang isang mahalagang bagay? Bagamat maganda ang ugali ni Huang Feng, medyo hindi pa rin nasisiyahan si Xi Mengzhao. Darating si Li Bindian ngayon, na isang malaking kaganapan para sa kanilang kumpanya. Paano siya hindi magagalit kapag nakalimutan ito ni Huang Feng? Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Xi Mengzhao na si Tong Chenjun ay bumagsak mula sa kapangyarihan. Naisip pa rin niya na ang kanyang kumpanya ay nahaharap sa isang malaking krisis. Ang pagdating ni Li Bindian ay isang solusyon upang malutas ang kasalukuyang krisis. Nakalimutan ito ni Huang Feng, ibig sabihin ay nakalimutan na niya ang tungkol sa kanilang kumpanya. Paanong hindi siya magagalit? Hindi ko nakalimutan, sabi ni Huang Feng. Hindi niya talaga nakakalimutan. Gayunpaman, alam niya.
lang na darating si Li Bindian ngayon, ngunit hindi niya alam kung kailan siya darating. Kung titingnan ang ekspresyon ni Xi Mengzhao, maaaring nandito na si Li Bindian. Kung iyon ang kaso, napapabayaan niya ang kanyang tungkulin. Sa kabutihang palad, ang mga sumunod na salita ni Xi Mengzhao ay nagpagan sa kanyang pakiramdam. Wala pa si Li Bindian, o sa halip, hindi pa siya nakakarating sa kumpanya. Kung hindi mo nakalimutan, bakit ang tagal mo? Malapit nang lumapag ang eroplano ni Miss Lee. Hindi mo naman hahayaan na hintayin ka niya sa airport, diba? Sabi ni Xi Mengzhao. Teka, ang ibig mong sabihin ay pumunta ako sa airport para sunduin si Li Bindian. Napatingin si Huang Feng kay Xi Mengzhao nang may pagtataka. Kalokohan, kung hindi ka pupunta, sasama ba ako kay Ate Yamo? Naiinip na sabi ni Xi Mengzhao. May gagawin kami ni Ate Yamo sa umaga. Pagkatapos mong sunduin si Miss Lee, papuntahin mo muna siya sa hotel. Pagkatapos ay sunduin siya sa gabi at ihatid siya sa kumpanya sa hapon. Naghanda kami ng dinner party sa gabi, kaya hindi mo na kailangan pang dumalo. Maikling sinabi ni Xi Mengzhao kay Huang Feng kung paano libangin si Li Bindian ngayon. Hindi mo na ako kailangang imbitahan sa hapunan, ungol ni Huang Feng. Gayunpaman, talagang hindi siya interesado sa ganitong uri ng salo-salo sa hapunan. Hindi ito kasing comfortable sa pagkain ng mag-isa. At saka, paano may kukumpara ang husay ng mga chef na iyon sa kanya? Halatang hindi. Okay, I got it. Pupunta ako sa airport para sunduin siya ngayon, sabi ni Huang Feng. Kabanata 337. Nang dumating si Huang Feng sa airport, halos 10:00 na. May mga 10 minuto pa bago lumapag ang flight ni Li Bindian. Hindi nagtagal, natuklasan ni Huang Feng ang abnormalidad ng paliparan. Hindi dahil sa nakahanap siya ng isang mapanganib na tao, ngunit isang malaking bilang ng mga kabataang lalaki at babae ang nagtipon sa labasan ng paliparan. Naghawak sila ng mga karatula, mga record, at kahit na mga poster ng pelikula, nakatingin sa labasan ng may pag-asa. Mayroon lamang isang pangunahing karakter sa mga bagay na ito, at iyon ay si Li Bindian. Bagamat alam na niya ang tungkol sa impluwensya at kasikatan ni Li Bindian, si Huang Feng ay labis na nagulat at nabigla nang makita niya ang napakaraming tao na pumupunta sa airport upang sunduin siya. Mayroong hindi bababa sa daan-daang tao dito. Kahit sa plaza sa labas ng airport, nakita rin ni Huang Feng ang maraming tagahanga ni Li Bindian. Makikita kung gaano kalaki ang impluwensya niya. Naunawaan na ngayon ni Huang Feng kung bakit paulit-ulit na sinabi ni Xi Mengzhao na kailangan niyang kunin si Li Bindian ng ligtas bago siya umalis. Napakaraming tagahanga sa eksena. Kung may aksidenteng nangyari, ito ay lubhang mapanganib. Bukod dito, hindi nang ahas si Huang Feng na igarantiya na maayos niyang maaalis si Li Bindian mula sa maraming tagahanga. Sa orihinal, ang flight ni Li Bindian sa pagkakataong ito ay hindi inanunsyo sa publiko. Gayunpaman, mas nabahala ang mga tagahanga sa itinerary ng kanilang idolo. Mayroong ilang mga tao na napakamaparaan. Hindi nakakagulat na nalaman nila ang tungkol sa paglipad ni Li Bindian. Hey, buddy, nandito ka rin ba para sunduin siya? Nang si Huang Feng ay nasa labas ng karamihan, iniisip kung paano makapasok, ang kanyang balikat ay tinapik. Nilinga ni Huang Feng ang kanyang ulo at tumingin, ngunit ito ay isang hindi pamilyar na binata na hindi niya kilala. Oo, napakaraming tao. Hindi ako makapasok, sabi ni Huang Feng. Tama. Ang daming fans ni Bindian. Kung darating ka sa ganitong oras, siguradong hindi ka makakapit sa harapan. Malinaw, itinuring din ng binatang ito si Huang Feng bilang isang ordinaryong tagahanga na dumating upang kunin siya. Pumunta ka rin, para kunin ang Frozen Cloud. Tiningnan ni Huang Feng ang record na nakaprint na may larawan ni Li Bindian sa kamay ng kabilang partido at sinabing, late ka nang dumating. Hindi ka makakapit sa harapan, tama. Sino nagsabi niyan? Maswerte ka na nakilala mo ako. Bantayan mo ako, sabi ng binata. Pagkatapos, nakita ni Huang Feng ang kabilang partido na ibinaba ang kanyang ulo at nagsimulang sumiksik pasulong. Ang paggalaw na iyon, ang kontrol ng lakas, ay tiyak na isang veterano. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Feng. Nagmamadali siyang sumunod sa likuran niya at nagpatuloy sa pagsulong. Sa daan, natuklasan din ni Huang Feng na ang binatang ito ay talagang kilala sa maraming tagahanga. Maraming tao ang nakakakilala sa kanya.
Malinaw, ang taong ito ay isang veteranong hardcore na tagahanga ni Lee Bingyun at may kaunting impluensya sa mga tagahanga. Sa makatuwid, ang kanyang landas pasulong ay medyo maayos. Si Huang Feng ay nabasa sa kanyang liwanag at mabilis na pumisil sa harapan. Nang huminto ang binata, napagtanto niyang nasa tabi niya talaga si Huang Feng. Nagulat siya, "Bro, nag-practice ka rin." Ang dahilan kung bakit niya ito naitanong ay dahil nag-practice siya noon kung paano mag-ipit ng mga tao. Ito ay dahil sa pagpunta niya sa airport para sunduin ang mga tao, madalas siyang nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Upang maging unahan at magkaroon ng pinakamalapit na pakikipag-ugnayan sa kanyang idolo, sinanay niya ang kasanayang ito ng mapait. Hindi niya akalaing may kakilala siyang kaparehong propesyon ngayon. Oo, hindi madaling habulin ang isang bituin. Nakita ni Huang Feng na parang hindi talaga alam ng kabilang partido na sumusunod siya sa likuran niya, kaya casual niyang sinabi. "Sikat kasi ang Frozen Cloud natin at maraming fans. Kung habol mo yung mga ordinaryong bituin, hindi mo na kailangang magsumikap. Kung gusto mong magpa-autograph or something, napakadali lang," medyo pagmamalaki ng binata. Tumango si Huang Feng at sumang-ayon. Ngayon, nakita niya sa sarili niyang mga mata ang kapangyarihan ng mga tagahanga ni Lee Bingyun. Ito ay noong hindi niya ibinalita kung nasaan siya. Kung siya ay ganap na naisa publiko, mas marami pang darating para sunduin siya ngayon. Sa sandaling ito, umalangaw ang broadcast system sa paliparan. Matagumpay na nakarating ang flight ni Lee Bingyun. Lalong naghiyawan ang mga fans sa eksena. Isa-isa silang tumayo sa kanilang mga daliri at tumingin sa daanan. Mas binilisan pa nila ang mga signboard sa kanilang mga kamay. Ang binata sa tabi ni Huang Feng ay walang oras para pakialaman si Huang Feng. Tumingin din siya sa daanan na may nasasabik na ekspresyon. Isa-isang lumabas ang mga pasahero sa biyahe. Hindi pa rin nakikita ng lahat ang pag-iral ni Lee Bingyun, at medyo nababalisa sila. Naisip pa nga ni Huang Feng na maaaring siya ang kumuha ng VIP passage. Kung tutuusin, kung alam niya ng maaga na napakaraming tao ang naghihintay sa kanya, at ayaw niyang mahirapan ang sarili, malamang naiwasan niya ang lugar na ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ang iniisip ni Huang Feng. Nakita niya ang isang magandang figure na lumitaw sa daanan. May ilang security guard sa paligid niya. Obviously, alam din nila ang sitwasyon dito. "Bingyun, mahal kita. Bingyun, gusto kong manganak ng unggoy para sayo. Ate Bingyun, bigyan mo ako ng autograph." Dahil sa hitsura ni Lee Bingyun, biglang umabot sa climax ang eksena. Sunod-sunod na tumaas ang hiyawan at hiyawan. Parang naalag ang buong bubong ng paliparan, dahilan para huminto at manood ang maraming dumaraan. Si Lee Bingyun ay nagsuot ng malawak na pares ng salaming pang-araw sa kanyang mukha. Habang naglalakad, kumaway siya sa mga tao. Lalong tuwang-tuwa ang mga fans sa eksena dahil sa kanyang mga kinikilos. Natakot si Huang Feng na sa oras na ito, may hihimatayin sa excitement. Gayunpaman, sa oras na ito, walang pakialam si Huang Feng. Itinaas niya ang inihanda niyang kamay. Buti na lang at tumulong ang katabi niyang binata. Kung hindi, kung nakatayo pa rin siya sa likuran, hindi makikita ni Lee Bingyun ang kanyang kamay. Dahil napakaganda pa rin ang posisyon ni Huang Feng, mabilis na hinanap ni Lee Bingyun ang kamay ni Huang Feng. Nasa kamay niya ang pangalan ni Lee Bingyun at ang pangalan ng Changzhou Group. Malinaw, gusto niyang sabihin kay Lee Bingyun na kinakatawan niya ang Changzhou Group. Matapos makita ni Lee Bingyun ang kamay ni Huang Feng, natigilan siya sandali. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa gilid ni Huang Feng. "Halika, papalapit sa akin si Bingyun." Nababaliw na ako." Nakatingin sa akin si Bingyun. "Nakikita mo ba?" Nang makita ng binata sa tabi ni Huang Feng si Lee Bingyun na naglalakad palapit sa kanya, tuwang-tuwa siya kaya nababaliw na siya. Noong nakaraan, bagamat minsan ay nakukuha niya ang autograph ni Lee Bingyun, hindi pa siya nakatagpo ng sitwasyon tulad ngayon kung saan sadyang lumakad ito patungo sa kanya. Hindi kaya nag-iwan ng impresyon sa puso ni Bingyun ang sincerity niya, at naalala na siya nito. Naramdaman agad ng binata na mararating na niya ang rurok ng landas ng naghahabol na mga bituin. Habang naglalakad si Lee Bingyun sa kanyang direksyon, nagsimula na ring magsisiksikan ang mga tagahanga sa paligid sa kanyang direksyon. Si Huang Feng ay parang isang maliit na bangka sa isang bagyo, na umuugoy pa kaliwa at kanan ng hindi mapigilan.
Buti na lang at hindi maliit ang lakas niya kaya hindi siya naitulak palayo. Mahigpit siyang nakahawak sa kanyang posisyon sa lahat ng oras na ito. Kabanata 338. Bingyan, fan mo ako. Fan mo ako simula nung debut mo. Ibigay mo sa akin ang autograph mo. Nang makita si Li Bingyan na nasa harapan niya, tuwang-tuwang sinabi ng binata sa tabi ni Huang Feng. Sa tuwing nakikita niya ang frozen cloud, sasabihin niya ang mga salitang iyon. At palaging nakangiti pabalik si Frozen Cloud. Noong nakaraan, akala niya ay mga magalang na ngiti lamang iyon at hindi naaalala ng kausap ang kanyang mga sinabi. Pero ngayon, parang nagkamali siya. Tiyak na naalala siya ni Frozen Cloud. Kung hindi, bakit siya lalapit para bigyan siya ng autograph? Natural na hindi naaalala ni Li Bingyan ang fan na ito sa kanyang harapan. Hindi niya sinasadya, pero dahil marami siyang fans, hindi niya maalala lahat. At halatang hindi ganoon kaswert ang binata sa kanyang harapan. Gayunpaman, matamis pa rin siyang ngumiti habang kinukuha ang panulat at record mula sa lalaki. Mahusay niyang isinulat ang kanyang pangalan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Huang Feng, na nakatayo sa tabi niya. Galing ka sa Changzhou Group? Tanong ni Li Bingyan. Hiniling sa akin ni President Xi na sunduin si Miss Li. Naayos na ang hotel. Pwedeng pumunta si Miss Li sa hotel at magpahinga muna, sabi ni Huang Feng. Tumango si Li Bingyan. Bago siya dumating, nakipag-ugnayan na ang kanyang ahente sa Changzhou Group. Alam din niya na magpapadala ang kabilang partido ng sundo sa kanya, kaya hindi na siya nagulat sa hitsura ni Huang Feng. You drive in front and lead the way. I'll let my driver follow you. Sinabi ni Li Bingyan kay Huang Feng habang iniaabot ang kanyang autograph record sa taong katabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, ang binata sa tabi ni Huang Feng ay natigilan na. Natarante niyang kinuha ang record, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakatingin kina Huang Feng at Li Bingyan. Hindi niya inaasahan na makakausap talaga ng hindi mahalata na katabi niya si Li Bingyan. At higit sa lahat, gusto talaga ni Bingyan na umalis kasama niya. Kung bakit aalis si Li Bingyan kasama si Huang Feng, hindi niya ito narinig, at wala siyang pusong mag-isip tungkol dito. Ang kanyang puso ay puno ng pag-alis ni Li Bingyan kasama ang kabilang partido. Siyempre, hindi niya naisip na may nangyari sa pagitan ni Huang Feng at Li Bingyan. Pagkatapos ng lahat, mula noong debut ni Li Bingyan hanggang ngayon, wala pang mga iskandalo. Mas imposible para sa kanya na makasama ang isang ordinaryong tao tulad ni Huang Feng. Naisip lang niya na si Huang Feng ay kamangha-mangha at mapalad na makaalis kasama ang kanyang idolo. Pagkaalis nilang dalawa, siguradong may iba pang interaksyon. Napakainggit siya nito. Gayunpaman, pagkatapos marinig ni Huang Feng ang mga salita ni Li Bingyan, umiling siya at sinabing, hiniling ako ni Chairman Xi na maging bodyguard at driver ni Miss Li. Dapat sumakay si Miss Li sa kotse ko. Sa ganitong paraan, masisiguro ko ang kaligtasan ni Miss Li. Kung nag-aalala si Miss Li, maaari mong hayaan ang iyong bodyguard at assistant na sundan ako sa kotse. Natural na ayaw ni Huang Feng na mawala sa kanyang paningin si Li Bingyan. Sa ibang pagkakataon, hindi mahalaga. Hindi bababasa, sa oras na pumunta siya sa Changzhou Group, kailangan niyang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Bagamat ang kabilang partido ay maaaring hindi tiyak na makatagpo ng anumang panganib, si Huang Feng ay malinaw na hindi gustong pagsisihan ito kapag ito ay talagang nangyari. Halatang wala siyang tiwala sa ibang tao. Magiging kalmado lang siya kapag nasa paningin niya ang kabilang partido. Kumunat ang noo ni Li Bingyan. Then, she remembered na maraming fans dito, so she immediately relaxed. Gayunpaman, medyo nagalit pa rin siya sa pagpilit ni Huang Feng. Hindi niya akalain na si Huang Feng ay mas mahusay kaysa sa kanyang bodyguard at may mas maraming karanasan. Gayunpaman, napakaraming tagahanga sa eksena. Imposibleng maging deadlock siya kasama si Huang Feng dito. Bukod dito, sa pagtingin sa hitsura ni Huang Feng, halatang hindi siya susuko sa kanyang opinyon. Kung gagawin mo ito, hindi ka ba natatakot na magalit ako at magsumbong sa amo mo? Lumapit si Li Bingyan kay Huang Feng at bumulong. Wala na akong mahihiling pa, sabi ni Huang Feng. Talagang umaasa siya na si Xi Mengzhou ang magpapaalis sa kanya sa galit. Siyempre, nag-request lang siya para sa ikabubuti ng kumpanya. Malamang, hindi magagalit si Xi Mengzhou.
Sa oras na ito, may ibinulong ang assistant kay Li Bindian. Pagkatapos noon, tumingin si Li Bindian kay Huang Feng at sinabing, "Bueno, sasakay ako sa kotse mo. Sana hindi ako ma-accident ng iyong kasanayan sa pagmamaneho. Makakatiyak ka tungkol dito," sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, naglakad siya sa harap ni Li Bindian at binuksan ang daan para sa kanya. Hinarang niya ang mga fans na gustong makalapit kay Li Bindian. Medyo nabigla ang binata sa tabi ni Huang Feng. Lahat ay naging tagahanga. Bakit napakalaki ng pagkakaiba? Tumalikod si Huang Feng at talagang naging bodyguard ni Li Bindian. Matapos makita ni Li Bindian ang pagkilos ni Huang Feng, bahagyang nabawasan ang sama ng loob sa kanyang puso, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Nakipag-ugnayan lang ang assistant sa Changzhou Group at kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Sa makatuwid, hindi kailangang mag-alala si Li Bindian na si Huang Feng ay isang peking at dumating upang saktan siya. Bukod dito, nalaman din ng assistant na tila hindi mababa ang posisyon ni Huang Feng sa Changzhou Group. Sinasalamin din ito ang kahalagahan ng Changzhou Group sa kanya. Dahil dito, mas naging komportable si Li Bindian. Bukod dito, hindi siya maaaring nasa deadlock kasama si Huang Feng dito. Bilang karagdagan, mayroon siyang magandang saloobin sa trabaho. Pagkatapos ng lahat, nakipag-usap na siya sa Changzhou Group. Siya ay magsisikap na makipagtulungan sa mga kaayusan ng Changzhou Group. Gayunpaman, kung nalaman niyang mayroong anumang mga problema sa mga produkto ng Changzhou Group, siya ay magiging pag-alit at kahit na ituloy ang responsibilidad ng kabilang partido. Gayunpaman, bago iyon, magsisikap siyang makipagtulungan sa mga kaayusan ng kabilang partido. Si Huang Feng ay nagtrabaho ng husto at sa wakas ay inilabas si Li Bindian sa bulwagan ng paliparan. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang masakit ang braso niya. Bagamat hindi nagtagal, ang mga fans kanina ay sobrang baliw. Natural na hindi siya komportable. Nang makita ang medyo nahihiyang hitsura ni Huang Feng, ang puso ni Li Bindian ay medyo natuwa. Bagamat siya ay makikipagtulungan sa mga kaayusan ng Changzhou Group, ang malakas na ugali ni Huang Feng ngayon ay nagparamdam pa rin sa kanya ng kaunting hindi komportable sa kanyang puso. Ngayong nakita niya ang medyo nahihiyang hitsura ni Huang Feng, natural na nakaramdam siya ng ginhawa sa kanyang puso. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Huang Feng ay nang ihatid niya si Li Bindian sa kotse, talagang hindi hinayaan ni Li Bindian na sundan siya ng bodyguard. May katulong lang siya sa tabi niya. Natural na ginawa ito ni Li Bindian dahil nakumpirma na niya ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Hindi peke ang kabilang partido, kaya hindi siya nag-aalala na kikidnapan siya ng kabilang partido. Hindi niya akalain na may panganib sa sasakyan, kaya natural, hindi siya nagdala ng bodyguard. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay nagmamaneho pa rin sa likuran nila. Kung may nangyari talaga, lilito sila sa oras. Kabanata 339. Sa kotse, sinabi ni Huang Feng kay Li Bindian ang tungkol sa mga kaayusan ngayon. Tahimik lang siyang nakikinig at hindi nagpahayag ng anumang opinyon. Nalaman ni Huang Feng na si Li Bindian ay mas malamig kaysa sa nakita niya sa TV. Gayunpaman, hindi siya nagulat. Ang mga kilalang tao ay may iba't ibang mukha sa harap ng kamera at sa labas nito. Walang dapat ikagulat. Isa pa, hindi siya pamilyar sa kanya. Normal naman ang ugali niya. Sa ating Qing Province, maraming lugar na makakainan at maglibang. Kung may oras si Miss Li, maaari kang maglakad-lakad at tingnan, sabi ni Huang Feng habang nagmamaneho. Simpleng tugon lang ni Li Bindian, ngunit wala na siyang ibang sinabi. Nakaramdam ng kaunting pagkabagot si Huang Feng, kaya hindi na siya magpapatuloy. Pagkatapos noon ay napakatahimik ng buong sasakyan. Mukhang pagod na pagod si Li Bindian. Pumikit siya at nagpahinga sa sasakyan. Hindi siya inistorbo ni Huang Feng. Hanggang sa makarating sila sa hotel ay ginaisang siya ng kanyang assistant. Matapos ipadala si Li Bindian sa hotel, pansamantalang natapos ang gawain ni Huang Feng sa umaga. Gayunpaman, hindi siya nakabalik kaagad sa kumpanya. Sa halip, pumunta siya sa kanyang pabrika. Anyway, basta bumalik siya ng hapon para sunduin si Li Bindian, bodyguard at part-time driver ang pagkakakilanlan niya ngayon. Pagdating ni Huang Feng sa pabrika, nakita niya ang maraming tao sa gate. Ang mga taong ito ay nagpupuno ng ilang simpleng mga form. Lahat sila ay nag-a-apply para sa mga pangkalahatang manggagawa. May malapit na industrial na lugar, at maraming pabrika.
Sa makatuwid, madalas may ilang mga tao na kailangan upang makahanap ng trabaho. Pupunta sila dito at tumingin sa paligid. Kapag nakakita sila ng recruitment notice sa harap ng isang pabrika, mag-a-apply sila kung interesado sila. Ang pabrika ni Huang Feng ay mayroon ding ganoong karatula sa harap nito. Siyempre, ang mga taong na-recruit sa ganitong paraan ay mga pangkalahatang manggagawa. Hindi magkakaroon ng maraming talento o tao sa mga posisyon sa pamamahala. Ang mga taong iyon ay kailangan pang pumunta sa talent market o maghanap ng isang kumpanya sa pangangaso ng ulo. Kailangang palawakin ang pabrika, at nagkasundo na sina Huang Feng at Guo Liang. Sa makatuwid, si Joe Ruolan ang namamahala sa pag-recruit ng mga kawani ng pamamahala habang nagre-recruit ng mga pangkalahatang manggagawa. Sa makatuwid, pupunta siya sa merkado ng talento o makipag-ugnayan sa mga kumpanya ng headhunting sa mga araw na ito. Para naman kay Huang Feng, tiyak na kilala siya ng empleyado sa reception room. Sa kasalukuyan, walang gaanong tao sa pabrika. Isang tao lang ang nasa reception room, at isa rin siyang part-time na security guard. Kapag lumaki ang pabrika sa hinaharap, tiyak na mas maraming tao dito. Maayos na pumasok si Huang Feng sa pabrika. Sa opisina, nakita niya ang abalang Guo Liang. Nang makitang lumabas si Guo Liang, pagod na pagod siya. May mga dark circle sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang buong tao ay mukhang pagod na pagod, ngunit ang kanyang espiritu ay mabuti. Dahil dito, medyo nakonsensya si Huang Feng. Ibinigay niya ang lahat ng mga bagay sa pabrika kay Guo Liang at hinayaan siyang maging abala dito mag-isa. Medyo napahiya din si Huang Feng. Baliw, sa wakas nandito ka na. Nang makita ni Guo Liang si Huang Feng, napakasaya niya. Kamusta ang pabrika? Tanong ni Huang Feng. Kapag tinanong mo ito, parang hindi ikaw ang boss. Bilang boss dito, wala kang pakialam sa sarili mong pabrika. Masyado kang unqualified bilang boss, ani Guo Liang. Gayunpaman, casual lang niyang sinabi. Siya ay abala dito, ngunit si Huang Feng ay tila walang magawa at iginiit na ipagpatuloy ang pagiging isang security guard. Siguradong magrereklamo si Guo Liang. Gayunpaman, tila walang intensyon si Guo Liang na ipagpatuloy ang pagiging security guard. Tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, napakaganda ng sitwasyon. Ang dalawang kagamitan na nabili kahapon ay naipadala na sa kanila at na-install na. Maganda ang paunang feedback. Ang mga tao ay nasiyahan at gustong magpatuloy na bumili. Gayunpaman, kailangan nilang maghintay ng ilang araw upang makita kung ano ang susunod na sitwasyon. Sa wakas ay gagawa sila ng desisyon. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi malaki ang problema. Walang problema sa aming kagamitan. Humigop ng tubig si Guo Liang at nagpatuloy, kaninang umaga, ngayon ko lang nalaman na ang aming mga tindero ay nagbebenta ng isa pang kagamitan. Bagamat 3 pa lang ang nabenta sa ngayon, ang bilis na ito ay napakabilis para sa aming nagsisimula pa lang magbenta. Sa madaling salita, ang mga taong iyon ay gumawa ng magandang trabaho. Siyempre, ang aming mga kagamitan ay napakahusay din. Tumango si Huang Feng. Siya rin ay lubos na nasiyahan sa bilis ng pagbebenta na ito. Tutal kakasimula pa lang nilang magbenta. Ang makapagbenta ng 3 unit sa ganoong kaikling panahon, kahit maganda ang kanilang kagamitan, maganda pa rin ang kakayahan ng mga tindera na iyon. Ang hindi alam ni Huang Feng ay ang kumpiyansa ng mga tindero sa mga kagamitang ito ay hindi na mas masama kaysa kay Huang Feng. Matapos nilang makita ng sarili nilang mga mata ang aktwal na paggana ng mga kagamitang iyon, hindi na mapakali ang kanilang mga puso. Sa ganitong magagandang bagay, kung hindi pa rin nila ito maibebenta, kung gayon ay karapat-dapat silang hindi kumita ng pera. Sa makatuwid, lahat sila ay napaka-aktibo. Buong araw silang tumakbo palabas. Kahit na tinanggihan sila, hindi sila pananghinaan ng loob. Bilang karagdagan, ang isang tao sa kanilang panig ay nagbebenta na ng isang bagay, kaya natural na mas motibasyon sila. Kahit kaninang umaga, bago pa man pumasok sa trabaho, isa-isa silang lumabas para mag-order. Hindi nila kailangan ng sinuman na humimok sa kanila. Makakasabay ba ang production speed sa workshop? Tanong ni Huang Feng. Sa mga araw na ito, ang bilis ng pagbebenta ay maaaring medyo mabagal. Gayunpaman, kapag ang reputasyon ay tumaas, ang bilis ng pagbebenta ay biglang bumilis ng husto. Ngayon sa pabrika, ang bagong linya ng produksyon ay hindi pa naka-install,
kaya medyo nag-aalala si Huang Feng tungkol sa kapasidad ng produksyon. Wala namang problema, sumang-ayon si Guo Liang, napakabilis ng production ng ating Raiji. At saka, maraming bagong manggagawa ang pumasok nitong 2 araw. Pagkatapos ng simpleng pagsasanay, maaari na silang pumunta sa production line. Kung tutuusin, wala masyadong technical content. Sa factory, 3 shifts ang ipapatupad ko. Bago pumasok ang mga order, kukuha muna tayo ng isang batch ng inventory para mukhang nagmamadali. Tumango si Huang Feng at sumang-ayon. Siya at si Guo Liang ay likas na maasahan tungkol sa mga prospect ng kagamitang ito, kaya hindi isang malaking problema ang gumawa ng isang batch ng maaga at ilagay ito sa bodega. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagbebenta nito. Gayunpaman, hindi tayo maaaring maging bulag na masaya. Sinabi ni Huang Feng, tulad ng malalaking pabrika na iyon, sa pangkalahatan, hindi sila magpapalit ng kagamitan. Bukod dito, mayroon din silang mga nakapirming kagamitan na bumibili. Hindi madaling makakuha ng malaking order mula sa kanila. Bihira na makakita ng isang tulad ni Yin Hua na nagbubukas ng pinto sa isang malaking pabrika. Pagkatapos ng lahat, wala silang anumang koneksyon. Kahit na mayroon silang magandang reputasyon, maaari lamang silang magbenta sa ilang maliliit na pabrika. Para sa malalaking pabrika na iyon, mas komplikado ang sitwasyon sa loob kung gusto nilang makipagnegosyo sa kanila. Kabanata 340, tumango rin si Guo Liang bilang pagsang-ayon. Ang malalaking pabrika na iyon ay may sariling mga nakapirming kasosyo. Hindi ganoon kadaling makakuha ng mga order mula sa kanila. Gayunpaman, hindi ito ganap na imposible. Depende ito sa kung alam ng mga taong iyon ang mga kalakal. Pagkatapos ng lahat, ang kalidad ng kanilang mga produkto ay mas mataas kaysa sa iba pang mga produkto ng parehong uri. Para sa ganitong uri ng bagay, hindi nila ito maaaring madaliin sa ngayon. Tutal, hindi pa nila binababa ang maliliit na pabrika na iyon. Kung talagang kaya nilang ibagsak ang mga maliliit na pabrika na iyon, sapat na para kumain sila ng mahabang panahon. Pagkatapos noon, muling nagtungo sa workshop sina Huang Feng at Guo Liang. Sure enough, nalaman nilang marami pang manggagawa sa loob. Ang mga taong ito ay pawang mga taong hindi kilala ni Huang Feng. Sa orihinal, mayroong higit sa 20 tao sa pabrika. Kilala niya ang lahat ng manggagawa sa loob. Pagkaraan ng ilang araw na hindi dumarating, may mga hindi pamilyar na mukha. Gayunpaman, ipinakita rin nito na ang kanyang pabrika ay patuloy na umuunlad. Sa cafeteria ng pabrika, magkasamang nagtanghal-ian sina Huang Feng at Guo Liang. Hindi naman kalakihan ang cafeteria dito. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong tao sa orihinal na pabrika. Isa lang ang chef. Pareho siyang chef at katulong. Kakayanin niya itong mag-isa. Gayunpaman, ito ay malinaw na mas abala sa mga araw na ito. Kung tutuusin, parami ng parami ang mga tao. Ang chef na ito ay kinuha mula sa labas ng orihinal na amo. Matapos bilhin ni Huang Feng ang pabrika na ito, hindi niya ito pinalitan. Masarap ang luto ng chef. Natikman ni Huang Feng ang luto ng chef at nasiyahan siya. Boss, ilang araw na lang, magre-recruit ka na. Nakangiting sabi ni Huang Feng sa chef. Alam na si Huang Feng, ang malaking boss na hindi madalas pumunta, ay dumating ngayon, tiyak na dapat pumunta ang chef para salubungin siya. Kung tutuusin, ang buong pabrika ng kusina ay kinontrata sa kanya. Kung gusto niyang magpatuloy na kumita dito, tiyak na maganda ang relasyon niya sa amo. Matapos ay lapag ang isang plato ng piniritong karne, nakangiting. Sinabi ng medyo mataba na chef, panahon na para mag-recruit ng mga tao. Si Boss Huang at Boss Guo ay talagang kamangha-mangha. Hindi nagtagal, at malaki ang pagbabago ng pabrika. Ang chef na ito ay matagal nang namamahala sa lugar na ito. Nakatrabaho na rin niya ang dating amo. Natural, alam niya kung ano ang pagawaan noon. Noong panahong iyon, walang ngiti sa mga labi ang mga empleyado kapag kumakain. Kung tutuusin, hindi maganda ang kita ng pabrika. Maaari silang mawala ng trabaho anumang oras. Paano sila magiging masaya? Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, malinaw na nararamdaman ng chef at boss na ito ang mga pagbabago sa lahat. Halatang lumaki ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Bukod dito, mayroon ding mga hindi pamilyar na mukha sa pabrika. Malinaw, ang mga kita ng pabrika ay pagpapabuti at pagpapabuti.
Mas maganda ang mood ng lahat at may mga bagong empleyado. Ang dami niyang empleyado, mas marami siyang kikitain. Natural, masaya siya. Sina Huang Feng at Guo Liang ay binigyan ng espesyal na pagtrato. Espesyal na niluto ng amo ang ilang ulam para sa kanila, na ikinainggit ni Guo Liang. Sinabi niya na kadalasan ay wala siyang ganoong magandang pagtrato. Dumating si Huang Feng ngayon at kumain ng napakasarap. Likas na maganda ang mood ni Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos kumain, umalis siya sa pabrika. Bagamat patuloy na lumalawak ang pabrika, maayos pa rin ang lahat. Hindi niya kailangang manatili sa pabrika sa lahat ng oras. Gayunpaman, pagkalabas ng pabrika, siya ay nagbago mula sa isang maliit na boss ng isang pabrika na may 12-dosenang tao sa isang security guard cum driver. Sa hotel, sinundo ni Huang Feng si Li Bingyuan, na nagpahinga, at dumiretso sa kumpanya. Kung ikukumpara kay Li Bingyuan sa umaga, nagpalit na siya ng damit at mas gumanda siya ngayon. Ang pagod sa kanyang mukha ay nawala, at ang kanyang buong pagkatao ay mas masigla. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hinayaang magsalita si Huang Feng. Sumakay siya sa kotse ni Huang Feng mag-isa. Isa pa, katulong lang ang dala niya. Malinaw, ang mga bodyguard na iyon ay hindi pupunta sa Changzhou Group. Nang magmaneho si Huang Feng sa Changzhou Group, naghihintay na sina Su Yamo at Xi Mengzhao. Personal na naghihintay ang dalawang amo. Malinaw, binigyan pa rin nila ng malaking kahalagahan ang pagdating ni Li Bingyuan. Matino din si Li Bingyuan. Hindi siya nagpahangin. Puno rin ng ngiti ang mukha niya. Kahit sa harap ni Su Yamo at Xi Mengzhao, ang kanyang ugali ay napakahinhin. Ibang-iba ito sa malamig na hitsura niya sa harap ni Huang Feng noon. Karapat-dapat maging artista, tumingin si Huang Feng kay Li Bingyuan, na nakangiting naglalakad sa harapan, at bamulong sa mahinang boses. Anong pinagsasabi mo? Binigala ni Su Yamo ang kanyang lakad. Naglakad si Xi Mengzhao sa harap kasama si Li Bingyuan at ipinakilala ang sitwasyon ng kumpanya. Lumakad si Su Yamo sa gilid ni Huang Feng at sinabing, "Oh tama, may sasabihin ako sa iyo." Naaresto si Tong Chenjun. Sa pagsasalita tungkol dito, lumuwag ang mukha ni Su Yamo. Hindi lang lumipat si Tong Chenjun sa kanilang kumpanya, ngunit patuloy din siyang ginugulo ng kanyang anak. Inis na inis siya nito. Ngayong naaresto na si Tong Chenjun, biglang nabawasan ng husto ang pressure sa kanya. Nabawasan din ng husto ang pressure sa kumpanya niya. Maraming mga supplier na may mahusay na kaalaman ang nagsagawa pa nga ng inisyatibo na makipag-ugnayan sa kanila, na gustong magpatuloy sa pagtatrabaho sa kanila. Gayunpaman, wala pang sinasabi sina Su Yamo at Xi Mengzhao. That's great. Sa ganitong paraan, mas magiging maluwag ang sitwasyon ng kumpanya. Nagkunwari si Huang Feng na hindi niya alam ang nangyari kay Tong Chenjun. Oo, nang tumingin kay Li Bingyuan sa harap nila, sinabi niya, "Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay isang pagkakataon din para sa atin." Iyon talaga ang nangyari. Bagamat nawalan sila ng pera at apurahang bumili ng ilang hilaw na materyales mula sa ibang mga probinsya, ito rin ay isang babala sa mga lokal na supplier. Kapag nakipagtulungan silang muli sa kanila sa hinaharap, tiyak na kailangan nilang sumuko. Bukod dito, nagsimula na ang direct sales store. Si Su Yamo at Xi Mengzhao ay walang balak na huminto. Ito rin ay isang magandang diskarte sa pag-unlad para sa kanilang kumpanya. Kahit walang pressure nitong Chenjun, gusto pa rin nilang magpatuloy. Ang pagdating ni Li Bingyuan ay nakakuha ng maraming atensyon sa kumpanya. Pagkatapos ng lahat, ang Changzhou Group ay halos babae, at karamihan sa mga babaeng empleyado ay bata pa. Natural, nagustuhan nila si Li Bingyuan. Marami sa kanila ang lumapit sa kanya para hingin ang kanyang autograph. Hindi napigilan nina Xi Mengzhao at Su Yamo ang sitwasyon. Gayunpaman, ang mga empleyado ay mayroon pa ring kamalayan sa sarili. Gusto man nilang humingi ng autograph sa kanya, isa-isa pa rin silang lumapit. Hindi sila sumama para humingi ng autograph sa kanya. Sumunod si Huang Feng at ilang security guard sa likod ng mga tao upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Sa kabutihang palad, natapos ni Li Bingyuan at ng iba pa ang kanilang paglilibot at walang nangyaring hindi inaasahan. Si Li Bingyuan ay nasiyahan pa rin sa Changzhou Group. Sa bagay, mas dumami ang mga babaeng empleyado at napakaganda ng atmosphere. Matapos malaman ng tungkol sa mga produkto ng Changzhou Group,
Nakagawa na siya ng desisyon.